So, good evening sa inyo. Another video na naman tayo and another topic na naman. Anyway, kung bago ka pa sa YouTube channel ko, ang topic ko nga pala is how to be independent. And I'm 23 years old. So, yung topic natin ngayon is bakit nga ba hindi ka pa nagiging matured o bakit hindi pa nagiging matured ang isang tao? For me as independent person and based sa mga na-experience ko and nakita ko. So, unang-una, matured, immature ka pa kasi kung ibig sabihin, kung sino ka nung 18 below ka, kung sino ka daw ay magsalita, kumilos, mag-isip, kung sino ka nung 18 below ka, yun ka pa din ng 18 above ka na. So, may nakita ako dito. Oh, no! 26 years old siya. May anak na rin siya. I think 3 to 4 years old. Pero the way na makipag-usap siya, the way na mag-isip siya, the way na gumalaw siya is batang-bata. Actually, may mga kapatid siya na 18 below, pero the way na siya magsalita is parang ka-level, which is hindi naman talaga level. But okay na lang naman kung minsan, ikaso, most of the time talaga is gano'n. So, makikita mo talaga na hindi pa siya matured. And pangalawa is yung mga kaibigan is maaaring mas bata pa or mostly talaga mas madami siyang kaibigan na mas bata sa kanya. So, meron dito sa amin na 12 years old yung babae and 8 years old yung pinsan niya. So, most of the time, nahatak siya nung pinsan niya na 8 years old na maglaro ng pog, ganyan. And, siyempre, yung mga kasama ng 8 years old na yun, it's 8 years old below. So, kasama din siya. Doon sa mga 8 years old below, kasama din niya yung 12 years old. Okay? So, paano siya ngayon naapektuhan? Siyempre, kung mai-invite siya maglaro ng pog, kung ano yung ginagawa ng 8 years old na yun na din yung maa-adapt niya everyday. So, yun yung reason kung bakit, isa sa mga reason kung bakit hindi pa nagiging mature, which is yung 12 years old dapat is medyo dalaga na siya dapat mag-ayos, the way na magsuot siya dapat medyo hindi na ganun ka galaw, and lalo na kung nararegla ka na ganun. So, hindi na dapat ganun yung mga sinasamahan mo and hindi na dapat ikaw naglalagay mga ganung bagay. Pangatlo is yung environment na meron ka. Or maaari yung mga kasama mo, yung mga naging kasama sa bahay, sa trabaho, sa bahay is walang trabaho, tambay, tamad, o di kaya ay walang mga goal, kaya yun yung naa-adapt mo. So, nakadepende siya sa environment. Ayan. So, may nabasa akong quotes before. Sinubukan ko siyang hanapin, pero hindi ko siya ang sabi is, ang pagmamatured is hindi nakadepende sa edad. Ito ay nakadepende sa responsibility. So, ako talaga as independent person, nagkaroon na ako ng responsibility sa pag-aaral ko, sa mga bill, ganyan. So, ayun yung reason kung bakit ako naging mature. So, for me, isa sa mga naging dahilan is dahil wala kang responsibility. So, wala kang masyadong receive na experience. Pag wala kang experience, wala kang realization, ganyan. And that way, wala kang naisip na ano ba yung pwede mong baguhin, ganyan. Kasi ngayong everyday na ginagawa mo araw-araw is very normal lang and wala talagang pagbabago. Next is wala kang goal, wala kang New Year resolution every year or every birthday mo. So, kung every year dapat may pagbabago, Kasi ang isa sa mga napapansin kong gawain ng isang teenager is may pababago sila ng kulay, bagong gamit, and nakakalimutan nilang baguhin yung sarili nila, which is
dapat issue naman talaga, dapat bagong taon, bagong buhay. Kaso, hindi yun yung nangyayari. Ang nangyayari, bagong taon, bagong gamit. So, hindi dapat yun. So, ako, isa na rin siguro sa naging level kung bakit ako naging matured at the age of 23 now. Kasi every year talaga na tumataling yung taon is decidido talaga. For the past, tingnan 18 below ako masyadong magastos ako sa pera. Kasi talagang, sa responsibility, yan ang sabi ko sa sarili ko every year is susubukan ko maging matipid and resourceful. So, medyo na-apply ko siya, and then another year, sinabi sa sarili ko na mas magiging matipid pa ako. And another year, na-apply ko talaga siya, and nagbago na ako ng New Year resolution ko. And last year lang, sabi ko nung December 31 sa sarili ko is, this year, susubukan ko mag-apply sa mga investment, ganyan. And I'm so happy kasi kung dedicated ka talaga, magagawa mo talaga siya. And as of now, meron na talaga akong na-apply na investment. So, aral lang talaga. And dapat dedication din talaga sa sarili mo na may gusto kang mangyari sa sarili mo. And every year din is nagkakaroon din ako ng New Year resolution kada birthday ko kasi kada taon dumadagdag yung edad mo. Dapat kung mas understanding ka last year, dapat this time mas understanding ka lalo. Kung last year naging matipid ka, dapat this time maging mas matipid ka kasi nagmamature ka. So yung level na dapat ng the way you think, the way you is dapat nagiging pataas na pataas, hindi siya pababa ng pababa. Sabi niya, hindi siya sabi ng mga matatanda, tumatanda ka ng paurong. So, hindi dapat ganun. Okay, so, possible din naman na yung pangarap mo is sobrang baba. Kaya, di ganun, hindi ka ganun ka-obligado mag-work for your dreams. Ganun. So, sabi, iba daw yung pangarap sa bagay na nagkaroon ka lang ng interest. Sa pangarap kasi is you are willing to do a lot of work to reach that dream. Unlike sa pag nagka-interest ka lang, is gagawin mo na siya pag may time ka or kailan pumasok sa result ng interest and kung kailan mo lang maisipan. So, magkaiba daw yun. And I wish na sana hindi ka dumating dito, no? Minsan nag-aantay ka pa ng isang tao to force you na para magbago ka, no? Iwasan natin to, no? Minsan sa mga medyo nakakatamad siya for me and nakakainis kasi parang nag-aantay ka ng isang tao na magmamanipulate sa'yo, magdidictate sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, diba? And for sure, ayaw mong mangyari. Sa akin talaga is, may isa akong bagay na someone forced me to do work, ganyan. And talagang pino-force niya talaga ako. And sobrang, yung tipong gagawin mo na yung trabaho, tapos inutusan ka pa, wala na, ayawan na. Yung ganon, parang ayoko ng ganon. And minsan kasi may tao kasing utos ng utos, ganyan, pero hindi siya nag-iisip. Utos lang siya ng utos, pero hindi siya nag-iisip kung paano ba ito, hindi naging resulta nito, ganyan. And ikaw yung napapasama. So, huwag niyong antay na may isang tao pang mag-dictate sa inyo kung ano yung dapat niyong gawin. Kasi sa totoo lang, mas masarap gawin ng isang bagay na ikaw mismo yung nag-decision. Where yung mag-cheer, sige, gawin mo yan. Well, cheer. Well, pwede yun. Pero yung mag-dictate, didiktahan ka kung ano yung dapat mong gawin. Well, medyo mahirap siya for me and walang gana magtrabaho pag gano'n. And last, minsan nag-aantay pa tayo na may something na mangyari or strategy bago tayo magbago, bago tayo ma-force na magbago. So, sa mga eksena sa TV, diba? Kung kailan, example, yung mga, hindi ko alam kung anong series ng napanood yun minsan, diba? So, sa parent, diba? Kung lagi kang tambay, ganyan.
inom ka ng inom. Kasi yung mga mostly mga nagtatambay 18 below and may mga nakikita pa rin talaga ako na 18 about tambay pa rin, no? Sabihin sa'yo na may nagsasabi mo, puro ka tambay, hanggang ngayon ganyan ka pa rin, diba? And hanggang sa may mangyari na lang dun sa parent na hindi man lang nakamtan or hindi ka man lang nakita na successful ka na, ganyan. O minsan yung pamiging immature mo, yun yung naging dahilan nila para may mangyari sa kanilang masama. And minsan dun lang naiisipan ng isang tao na pangako magbabago na ako, pangako gagawin ko yung responsibility ko, pangako hindi ko nagagawin yung mga bagay na which is dapat noon mo pa ginawa and dapat noon ka pa dapat na gumawa ng action. So karaniwan sa mga napapansin ko is kung kailan may tragedy, dun na sila nang mabago, no? So parang yun lang, parang dun pa lang sila namumulag sa doon pala sila namulat na dapat pala maging ganito na ako, dapat pala ganito na pala ako, gano'n. So, minsan nag-aantay tayo na may tao na didikdik sa atin and sometimes inintay pa natin na may mangyaring hindi maganda bago tayo magbago. So, my question is, if 18 above ka na or let's say 20, no? Kasi 18 medyo inaano mo pa yung sarili mo, no? Inaalam mo pa kung paano ka dapat mag-isip. So, let's say 20. If 20 ka na, and immature ka pa rin magsalita, mag-isip, gumalaw, kailan mo balak maging matured? Okay, kailan mo balak maging matured? Okay guys, for the last video natin, remind ko lang na you won't live with your parents forever kasi magkakapamilya kayo and hindi habang buhay didepende ka sa kanila, hindi habang buhay aasikasuhin ka nila kasi hindi ka naman hindi ka palit na palit palaki ka ng palaki. Hindi habang buhay is aasikasuhin ka nila. Darating yung time na babaliktad yung mundo. Okay, and dapat pag dumating na time na yun, ready ka na and dapat maisip mo yun sa tamang gulang mo, sa tamang edad at sa tamang panahon na dapat is yun na yung araw na nagbabago ka na dapat. Hindi dahil nag-aantay ka na something happen or someone na dictate sa'yo. Okay, deserve din naman ng mga parents natin na ibalik kung ano naman yung binigay nila sa atin. Okay? Mas maaga sana natin itong na-realize, mas maaga sana natin itong ibalik, mas maganda. Okay? So, I wish na maging mature ka na if 20 above ka na. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.